So ating pong basahin ang sulat po ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2. At tayo po magpasimula sa talatang 14. Sa lahat ninyong ginagawa, huwag kayong maging mareklamo o palaaway upang huwag kayong mapulaan ninuman. Dapat na mamuhay kayo ng malinis at walang kapintasan bilang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga liko at masasamang tao sa mundo. Tanglawan ninyo sila ng inyong liwanag. Ibigay ninyo sa kanila ang salita ng buhay at sa pagbabalik ni Kristo ay magagalak ako pagkat hindi nasayang ang ipinagpagal ko sa inyo. Kung kailangan handog ko ang aking buhay alang-alang sa inyong pananampalataya, maligaya pa rin ako at makikigalak sa inyo. At dapat ding makipagsaya at makigalak kayo sa akin. Kung itutulot ng Panginoon, papupuntahin ko sa inyo si Timoteo sa lalong madaling panahon upang pagbalik niya nito ay maligayahan ako sa mga ibabalita niya tungkol sa inyo. So dito ating pong mapapansin, ang sumusulat dito ay si Apostol Pablo na dating Saulo. Okay? Ang kanyang sinusulatan dito ay kanyang mga, hindi ko masasabing anak niya sa pananampalataya, hindi pa ako tiyak. Hindi ko po alam kung sino po nagpasimula o founder ng iglesyang ito sa taga-Pilipos o sa Pilipos. Okay? Gayunpaman siya po ay bumibisita dito sa dakong ito ng sanglibutan. Hindi ko po alam kasalukuyan na bansa ang Pilipos na ito. Gayunpaman, sila ay binibisita ni Pablo. Okay? Masasabi natin siguro ang ginasa kanila ay anak niya ang mga ito sa pananampalataya. Si Apostol Pablo ay, kung niyo po mapapansin, marami sa mga sulat sa Bagong Tipan, siya po ang sumulat. Okay? Kaya meron siya sulat sa taga-Roma, taga-Pilipos, taga-Corinto, taga-Epeso, okay, Thessalonica. So, halos siya po ang sumulat sa Bagong Tipan. At ang kanyang mga sinusulatan ay mga anak niya sa pananampalataya, halos sa kanila. So, dito natin mapapansin ang damdamin ng isang ama sa kanyang mga anak. Okay? Kapag binanggit dito ay anak sa pananampalataya, hindi ibig sabihin na anak niya sa pisikal. Okay? Ang sinasabi dito ay anak niya sa espiritual. Siyang ginamit ng Diyos na ang mga ito ay makakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ilan sa inyo ay naisilang o nakilala ang Panginoon Jesucristo sa iglesyang ito. Ang ilan sa inyo sa ibang mga tao na sila nakakilala sa Panginoon. Sila ang inyong tinuturing ama sa pananampalataya. At kayo ay kanilang itinuturing anak sa pananampalataya. Kaya dito ay ating papansin na ang damdamin ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga anak niya sa pananampalataya. Okay? So, at ating din makikita dito ang damdamin ni San Pablo bilang ama. At aking makikita, gaya ng aking nisi-share, kapag binabasa ko ang mga kasulatan, ang aking laging nilalagay sa aking puso, ang amang Diyos ang siya nagsasalita sa akin sa pamagitan ng kanyang mga alagad. Alam niyo po, napakasarap kapag ganito ang ating pananaw sa mga sulat ng mga alagad at sa Biblia, na ito ang sulat mismo ng Ama na tumawag sa atin, na pumili sa atin. Hindi tayo nagpasya sa Kanya. Okay? Para bang minsan ngayon tayo gumagawa ng desisyon para tanggapin si Kristo. Hindi. Siyang gumawa ng desisyon para ikaw ay mabilang ng kanyang mga anak. You have not chosen me, but I have chosen you. Sabi ng ating Diyos. Kaya alam po ninyo, para bagang ang ginagawa ng ebanghelyo ng tao ngayon ay para bang utang ang loob ng Diyos sa inyo na piliin siya. No. Wala pong utang ang loob ang Diyos sa atin. Tayo may utang na loob sa Kanya. Ilagay po ninyo sa puso ninyo. Wala kayo dito kung wala ang Diyos. Kaya siya may likha, siyang dahilan ng lahat ng bagay. Kaya kayo nandito. Ano man pamamaraan ng kanyang ginamit, na kayo'y dumating sa iglesyang ito, o sa anuman, at makilala siya na bilang Ama, at tanggapin niyo sa inyong puso, dahil sa kanyang kahabagan, dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig sa bawat sa atin. At higit sa lahat, nais niya na kayo mabilang na kanyang mga anak ngayong umaga. Amen?
Kaya, ngayong umaga mga kaibigan, sinasabi niya sa verse 12, sa ating binasa, mga minamahal, nang nandyan ako'y lagi ninyong akong sinusunod. Kaya dito, ganito po nagresponde ang mga binanal sa Pilipos. Nung si Apostol Pablo ay kasama nila, nung siya nangangaral sa Pilipos. Ano ang kanilang responde sa kanya? They obeyed him as Messiah's ambassador. Lagi siyang sinusunod ng mga taga-Pilipos. Napakaganda po nun, hindi ba? Ito rin sinasabi ng Ama sa atin. Alam niyo po, nung binabasa ko ito, sabihin ng Panginoon na para bagang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na nung nandyan ako, sinusunod niyo ako lagi. Para bang sinasabi ng Ama, sa akin sinusunod mo ako. Napakasarap na sabihin niya sa akin yun, hindi ba? Sa kabila ng nakikita ko na marami akong pagkukulang, marami akong kapalpakan at kasalanan, siguro sa aking pandama at nadama ko na sa kabila ng lahat ng ito, na mga kapalpakan ko na aking ginagawa, na minsan, akala ko mga bagay na maliliit, I took them for granted. Pero alam ko ito'y mahalaga sa harapan ng Diyos. Subalit sa habang ko nagpapatuloy, binabasa kanyang mga salita, napagtatanto ko na mga bagay na aking ginagawa, kahit na maliit o malaki, ay kapag ito'y hiningi ko ng kapatawaran, ito'y kanyang pinapatawad at ililinis sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Amen? At siguro sa aking pagpapakumbaba at nagagawa ko ilang kanyang mga kautusan, sinasabi niya, sinusunod mo ang aking mga kautusan. Amen? Ito po ang tanda ng tunay na pag-ibig natin sa Diyos. Hindi lang yung sinasabi natin, mahal kita, Panginoon. Nandiyan ba kayo? Hindi lang sinasabi natin, sinasamba kita, O Diyos. Ginagawa ko ito, Diyos. Pero, ang tanda ng tunay natin pag-ibig sa Diyos kapag ating ginagawa ang kanyang pinag-uutos sa atin. Amen? Hindi yung pinagagawa niya sa iba ang ginagawa niya, yung pinagagawa ng Diyos sa inyo. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I have finished the work which you gave me to do. Nagawa ko ang gawain na pinagagawa mo sa akin. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John 17 sa kanyang Ama. Kaya, napakasarap at napakaganda kapag ating iniwan ang buhay nito. At masabi natin, amang Diyos, nagawa ko ang mga gawain na ipinagagawa mo sa akin. Ang bawat isa atin ay mayroong mga specific na mga gawain na ipinagagawa ang Diyos sa atin. Isa sa inyo, maging bata at malaki, mayroong espesipikong ipinagagawa ang Diyos sa atin. At dito makikita natin na sabi ng ating Panginoon, I have finished. Nagawa ko, natapos ko. Kaya posible natin matapos ang gawain na ipinagagawa ng Diyos sa atin. Amen? Posible. Kaya ang tunay na tanda ng ating pag-ibig sa Diyos, na ating Ama, ay kapag ating ginagawa ang kanyang pinagagawa sa atin. Ano ba yung kanyang pinagagawa sa atin? Ano bang ipinag-uutos niya sa atin na 10 Commandments? Hindi lang po ang 10 Commandments. From Genesis to Revelation, there are thousands of commandments na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya kapag kanya sinabi, gawin mo mga bagay nito, meron katapat na biyaya, meron katapat na kalakasan na pwede natin gawin mga bagay na kanyang pinagagawa. Amen? So we can go on and go on. So kanya pong sinabi dito, ngayon, sabi niya, malayo ako sa inyo, lalo sana ninyong isagawa ang mabubuting bagay na ibinubunga ng inyong pagkaligtas. Kaya dito ating makikita, nagsusumamo at si San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ano po ang kanyang pagsamo dito? Na ngayon malayo niya siya sa kanila. Noong sumusunod sila sa kanyang mga kautusan at mga bagay na pinagagawa nung siya kasama nila, ngayon sabi niya, sana pakiusap ko sa inyo. Ngayon malayo na ako sa inyo, lalo sanang gawin ang mga bagay na sinasabi ko sa inyo na dapat ninyong gawin. Nasabi niya that in His absence, they will be more zealous to follow His example. Na lalo sila maging masigasig sa pagsunod sa kanyang halimbawa na kanyang ipinakita sa kanila nung siya'y nasa kanilang piling. At ano pa? Ang kanyang mga admonition, kanyang mga paalala at sinasabi niya, working out their own salvation
fear and trembling. Ito mga dapat niyong gawin, sabi niya, na ngayon na wala ako sa inyong piling. Nandiyan ba kayo? Kasi po, tayo po mga tao, hindi ba lalo na mga anak, napakasipag natin minsan kapag meron tayong gusto sa ating mga ama. Hindi ba? Gawin natin lahat ng kanilang gusto. Nakikita ang kanilang approval. Pero kapag malayo na, yung zealousness natin ay nawawala. Hindi ba? Nandiyan ba kayo? Napansin ko po, ito po ang natural ng tao. Kapag nakikita, yung gusto-gusto natin. Kapag hindi na tayo nakikita, bahala na tayo, wala naman nakakakita. Malalaman mo ang tunay na Kristiyano kapag siya ay nag-iisa. Amen? Ginagawa niya mga bagay na alam niya na dapat niya gawin. Maging ang bunga nito sa kanya ay mabuti o hindi. Sapagat alam niya ang kanyang amang Diyos na hindi niya nakikita, ay pinagmamasdan siya. Pinakasulok ng kanyang puso ay kanyang nakikita. Nandiyan ba kayo? Kaya sabi niya, in my absence, sana maging serious kayo sa pagsunod niyo sa aking mga halimbawa. Napakaganda po noon. At sana huwag tayong kumilos na para lang meron tayong makuha o etc. sa ating mga ama. Okay, gusto lang natin kausap ang ating ama kapag meron tayong gusto. Kapag wala tayong gusto sa ating mga ama, busit na ka rin busit. Meron pa akong nabasa, ewan ko po kung kano katutuo ito sa ating statistics. Sa Amerika daw, nakalilang napapansin ng mga telephone company, kapag Father's Day daw, ang telephone line ay napaka-busy kesa Mother's Day. Kesa daw Mother's Day. At humingi po daw ng paumanhin ng telephone company dahil masyadong busy in line. Kanila po napansin dahil daw mas marami tumatawag kapag Father's Day. Ito nakakatuwa. Dahil daw, ang pagtawag na marami sa mga ama sa isang state na ito ay laging collect. Ang ibig po sabihin, tumatawag ang mga anak, collect call. Ang pinababayad sa long distance call, overseas call, ang ama pa rin. Alam niyo po, napagit ko ito dahil minsan, nakikita lang natin ang ating mga ama kapag meron tayong gusto. Ngayon, bumabati na lang tayo, collect pa. Pero meron pong thought behind that. Okay, kung talagang wala tayong pera, it's okay. Alam po ng mga magulang yan. Pero, napunto ko lang yun po dahil sa sinasabi ni San Pablo sa atin na sana, in my absence also, maging zealous kayo. Okay? Sa pagsunod sa mga halimbawa niya. Kung paano sa ama na, alam niyo po, sa isang mga ilang pananalita naman pwede ko na sabihin ang dapat gawin ng isang ama. Okay? Pero marami pa mga bagay na naisip hayag ang Diyos. At sa mga ama ay kailangan talaga na kapag sinasabi ko sa ating mga batang pastor, kapag meron silang isang anak na ngayon o dati mga binata ngayon mag-aasawa na, kapag kayo nag-asawa, sabi ko at meron na kayong pamilya, tandaan ninyo, ang buhay ninyo ay hindi ninyo na buhay. Hindi ba? Your life is not your life anymore. Hindi na sa inyo ang inyong buhay, ang panahon at oras sa asawa mo at sa iyong sambahayan at sa iyong anak. Iyon po ang tunay na pagiging ama. At marami pang mga bagay na pwede ko sabihin, halimbawa ng isang ama. Pero ang pinakadakilang halimbawa na pwede nating tularan ay ang ama nating nasa langit. Amen? Kaya ating makikita din sa puso ni San Pablo dito. Kaya masasabi lang natin mga ama na maging masigasi kayo sa pagsunod sa aking halimbawa. Masasabi ba natin sa ating mga anak ang mga bagay na ganito? Maging masigasi kayo sa aking halimbawa. Ang amang Diyos pwede sabihin ng mga bagay nito, tayo kayang mga ama. Ako po ay sinisiyasat ang aking sarili. Paano kung namuhay sa harapan ng aking anak? Ang aking panganay 23 anyos na, ang ating bunso ay 15 anyos. At sa newsletter po ninyo dito, makikita ninyo ang iyong pong Father's Gift dito po sa page 3. Sabi ng ama, wala akong pwedeng ibigay na kayamanan o katanyagan o anumang bagay sa iyo. Ang mabibigay ko lamang, sabi niya, ay ang aking buhay, ang aking puso, ang aking lahat-lahat. Ano kaya? Abang aking sinisiyasat ang aking puso, Ama,
sinasabi ko sa aking Ama na nasa langit. Hindi ko ata maidalangin na lubos ang panalangin ni San Pablo ito sa akin. Na maging masagasig sa pagsunod sa aking halimbawa. Kailan kaya tayo nakita ng ating mga anak na nakalood sa harapan ng Diyos? Kailan kaya? Kailan kaya nakita ng ating mga anak na binubuksan natin ang ating mga Biblia? O mas marami tayong panahon sa harapan ng TV? Ano kaya ang ating masasabi? Siyasatin po natin ang ating mga puso. Pwede ba natin sabihin ng mga ganitong halimbawa? Ang ganitong mga panalita at panalangin, maging masigasig ka sa pagsunod sa aking halimbawa. Ang pwedeng ipamana natin sa ating mga anak, the greatest inheritance that we can give our children, listen, is the life that we have spent in the presence of God. Ang buhay natin ginugol sa harapan ng Diyos. Iyan ang hindi pwedeng nakawin, ninuman o na ating kaaway. Isang buhay na ginugol natin sa buhay, sa presensya at sa pagsunod sa Diyos. Merong sang ama, merong sang anak nagsalita, sabi niya, hindi ako nakarating sa akin ganitong kalagayan, maliban na lamang sa aking ama nagbigay ng aking halimbawa sa akin. Siya naging successful attorney in the world. Ito ang kanya sinasabi. Isang araw daw, sa kaarawan ng batang ito nung siya'y bata, binigyan siya isang box ng kanyang ama. At walang sa loob ng box nito, walang mamahaling na bagay na pwedeng ipagmalaki ng isang bata na tumatanggap nito. Ang kanya nakita isang sulat, na kanya sinasad na sulat na ito ganito. Anak, sabi niya, mula ngayon, pagkatapos ng ating hapunan, ibibigay ko ang isang oras sa iyo. Ang amang yon, sa kanyang kaloob, sa kanyang anak, ginawa niya ang kanyang pangako ito sa kanyang anak. At sa tuwing taon, nagkakaroon ng kaarawan ng batang ito, sinasariwa niya, binabago niya ang kanyang pagtatalaga, na ibigay ang kanyang panahon sa kanyang anak. At sabi ng anak, hindi ako nakarating sa ganitong kalagayan maliban sa ginawa ng aking amang ito sa akin. Ano kaya ang pwede natin ipagkaloob sa ating mga anak? Ano kaya ang pwede natin sabihin natin, maging masigasig ka sa pagsunod sa aking halimbawa? Ano pa sinabi ni San Pablo dito? Ang kanyang mga admonition, ang kanyang mga paalala. At kanya sinabi, working out your own salvation with fear and trembling. Sinasabi niya, pagtrabahuin ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Kaya, ito'y makikita sa atin. Kung talaga na meron tayong takot at panginginig na ating pinagtatrabahuan ng ating kaligtasan sa harapan ng ating sambahayan. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? We're not perfect yet. Ng mga ama, gayunpaman, ang mga admonition nito ni San Pablo sa kanyang mga anak sa panampalataya, ito rin sinasabi ng amang Diyos sa atin. Kaya, sa verse 13, tignan po natin ang kanyang sinasabi pa at sinasabi. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, Siya ang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang makasunod sa Kanya. Kaya dito po atin makikita ang nangyayari sa loob po ng mga binanal sa Pilipos sa kanilang personalidad. Na ang kapangyarihan po ng Diyos ay gumagawa sa kanila. Nililikha niya sa kanilang puso at binibigay sa kanilang puso ang pagnasa. At ano po? Working of His good pleasure. Yan po ginagawa ng Diyos sa kanila. At ang ginagawa ng Diyos sa atin. Nandiyan ba kayo? Ang Diyos ang siyang kumikilos sa kanilang personalidad. Kaya ang kanyang kapangyarihan at siya nagbibigay ng pagnasa na gawin ang kanyang kalooban. Okay? Kapag nais po natin gawin ang kalooban ng Diyos, actually po ang Diyos nagbibigay niyan sa atin. Amen? Amen? Alam po ninyo, ang gawin ng kalooban ng Diyos, ang siyang pinakadakila sa lahat ng bagay. Kaya tayo nawawalan minsan sa kapayapaan ng Diyos, na tayo po ay naliligalig kapag kayo wala sa kalooban ng Diyos, lalo sa kanyang sentrong kalooban. Hindi ba? Hindi ba napansin? Nagugulo ang ating buhay kapag tayo ay wala sa kalooban ng Diyos. Ito po yung aking napansin. Eko po yung pandaton. Ami ay hitsura ni lupa ko.
Hindi mo mapinta ang aking mukha kapag alam ko mismo, kapag ako'y wala sa sentrong kalooban ng Diyos sa aking buhay. Kaya salamat sa Diyos na siya nagbibigay ng pagnasa. At yung pagnasa niyan ay at sa pagkaroon ng katuparan na pagnasa niyan na isagawa natin, ang pagitan po nito ay maraming panahon na proseso na gagawin ng Diyos sa atin. Ibibigay niya pagnasa at sa paggawa nito, ibibigay niya ng Diyos sa maraming panahon na tayo mag-iisip. Ibibigay ng Diyos sa maraming matatanto natin, mga kahinaan natin. Hanggang ating masabi, nais ko nang gawin ang iyong kalooban, na ang iyong kalooban ang siyang aking buhay at kaligayahan sa aking buhay. Amen? Kaya ang Diyos ang siyang gumagawa po niyan sa inyong mga buhay. Kaya, sa verse 14, dito po ating makikita kung paano ang mga binanal sa Pilipo, kung paano nila gawin ang lahat ng bagay na ito. Tignan natin kung paano nila gagawin ang lahat ng bagay. Ito sinabi, without any grumbling, disputing, questioning, arguing, reasoning, fault-finding, discontentness. Okay? So, ito po ang pamamaraan na nais ni San Pablo na gawin nila sa lahat ng bagay. Praise God. So, tuloy po natin ating binabasa. Kaya sabi niya, dapat na mamuhay kayo ng malinis at walang kapintasan bilang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga liko at masasamang tao sa mundo. Kaya ito po nice, sa gitna ng mga liko at masasamang tao sa mundo, tanglawan ninyo sila sa inyong liwanag. Pwede ba natin gawin yon? Tanglawin niyo sila sa inyong liwanag. Ang liwanag na yan ay walang iba kundi ang buhay ni Kristo na dadagdag sa inyo sa bawat araw. Amen? Ang tanong ko ba, ngayong umaga, inyo bang napagtatanto na ang buhay ba ng ating Panginoon ay nadadagdag sa inyo? O ibang buhay na dadagdag sa inyo? Yung sariling buhay ninyo nadadagdag o lumalaki? Ano ba nadadagdag sa inyo? Hey! Nandiyan ba kayo? Siguro napakaganda na siya sa atin po natin ating mga puso at timbangin natin ang ating mga sarili sa bagay nito. Ibigay ninyo sa kanila ang salita ng buhay at sa pagbabalik ni Kristo ay magagalak ako pagkat hindi na sayang ang ipinagpagal ko sa inyo. Kaya, if the saints in Philippi were to hold fast of the word of Messiah, ano po magiging epekto nito sa buhay po ni San Pablo? Ito po ang kanya sinabi. Kaya, sana alam po ninyo, ito po ang aking ninanais din, at ninanais ni San Pablo, at lahat ng mga ama, okay dito, na hindi po nasayang, okay sa pababalik ni Kristo, ay magagalak ako. Bakit po? Hindi nasayang ang ipinagpagal ko sa inyo. Alam po natin na malapit na dumating ang Panginoon, hindi ba? Lahat ng mga palatandaan na nagbabadya sa kanyang pagbabalik ay nakikita na natin. Ngayon, isa pong kagalakan ng isang ama at hindi nasayang kanyang pagpapagal kung lahat ng ito sa tulong ng Diyos ay ating ginagawa. Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? Alam niyo po na sana ay umaga na tignan natin ang puso ng Diyos. Tignan natin ang puso ng mga manggagawa ng Diyos. Tignan natin ang puso ng mga ama. Bakit po kaya mga ama ay wala ngayon? Ang ilan dito, nasa abroad. Nagpapagal. Na homesick. Napakasakit po nasa abroad. Hindi mo mabayaran yung sa pera yung homesickness. Pag ginagawa yun, para ang mga anak, asawa, magkaroon ng decent buhay, makapamuhay ng, alam niyo ang ibig sabihin. At pagkatapos, pagdating ng ama, ano po nangyayari? Sana hindi nasayang ang kanilang pagpapagal. Kundi abutin ang kanilang mga sambahayan, ayos, pasagana, malusog.
Kung ganito ang mga ama at mga sambayan na nais nila kanilang lupang sambayan manatiling ganito, ano pa kaya ang ating amang Diyos na nasa langit? Nandiyan ba kayo? Alin po mga practical na mabagay, subat minsan ang iniisip natin napakalayo. Sana po ang aking dalangin ng mga simpleng bagay na ito ay ating isagawa. Isagawa, isagawa. Amen? So tuloy po natin ang ating pababasa. Tayo po ay magtatapos na. Kung kailangan ihandog ko ang aking buhay, alang-alang sa inyo, pananampalataya, maligaya pa rin ako at makikigalak sa inyo. At dapat ding makipagsaya at makikigalak kayo sa akin. Kaya dito po ating makikita sa San Pablo, alam niya ang kanyang buhay ay isang buhay na handog, na malapit na handog dito sa panahon na ito, alang-alang sa pananampalataya ng mga taga-Pilipos. Kaya, gaya ng aking sinabi sa mga ama, itong ituring natin sa ating mga sarili, na tayo ay mga drink offering, mga inumin na ihandog, na ibubuhos para sa palaya ng ating sambayan at mga tao nakikinig sa atin. That the saints in Philippi were offering to God. So, ito ay tinutulad po ni San Pablo sa daily sacrificial lamb, a continual burnt offering which was ordained in Mount Sinai for a sweet savor sacrifice made by fire unto the Lord. So, ito po ang ating kalagayan, mga ama, okay? Na ituring natin ang ating mga sarili na ating ibuhos at ang ating mga sarili bilang handog para sa ating Diyos Ama, para sa espiritual kapakanan ng ating mga anak at asawa, at ang ating dalangin, ang buhay na yan na inyong inihandog ay maging karapat-dapat at matamis ang pagdating nito sa harapan ng ating Ama. Kaya ang aking dalangin sa inyong lahat, sana ngayong umaga, lahat ng ito ay ating pong itago sa ating mga puso para ang mga bagay nito huwag masayang sa ginagawa po ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay manalangin.